Ang katanungan ay tanda ng pagiging tao. Ang mga katanungan ay bahagi ng ating pananampalataya, lalo na kung tayo ay dumaraan sa dilim ng kawalang katiyakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng mga nangyayari. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya, kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay questions. Sa ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas, binabanggit si Haring Herodes na nabalitaan ang tungkol kay Jesus at naguluhan sa mga sinasabi ng mga tao na si Juan Bautista raw ay muling nabuhay o si Elias o isa sa mga propetang muling nabuhay. Kaya't sinabi niya, pinapugutan ko na si Juan. Sino naman kaya itong naririnig kong gumagawa ng mga bagay na ito? At sinikap niyang makita si Jesus. Isang maikling bahagi sa ebanghelyo, ngunit puno ng lalim at pagninilay. Sapagkat ito ay nag-ugat sa isang salita, katanungan, questions. Ang tanong ni Herodes ay tanong din ng marami. Sino si Jesus? Ngunit hindi ito tanong ng pananampalataya, kundi ng pagkalito, ng takot at marahil ng konsensyang hindi mapanatag. Sa likod ng kanyang tanong ay may dalang kaba. Kung si Juan nga ay kanyang pinapugutan at ngayon ay may ibang gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay. Paano kung ito ay pagbabalik ng kanyang kasalanan upang siya ay singilin? Ang tanong niya ay hindi upang makilala si Jesus ng mas malalim, kundi upang siguruhin kung may banta ba sa kanyang kapangyarihan at posisyon. Napakarami nating tanong sa buhay. Sa harap ng mga suliranin, ng mga trahedya, mga pagkabigo o kahit sa mga biyaya, lumilitaw ang tanong, bakit ito nangyari? Ano ang gusto ng Diyos? Nasaan siya sa gitna ng lahat ng ito? May saysay pa ba ang lahat? Hindi naman masama ang magtanong. Sa katunayan, ang katanungan ay simula ng tunay na paghahanap. Ngunit ang tanong ay kailangang umusbong mula sa puso na bukas, hindi sa puso na sarado. Mula sa pusong naghahanap ng katotohanan, hindi mula sa pusong natatakot sa pagbabago. Mga kapatid, ang katanungan ay tanda ng pagiging tao. Ang mga katanungan ay bahagi ng ating pananampalataya, lalo na kung tayo ay dumaraan sa dilim ng kawalang katiyakan. Ngunit sa pananampalataya, ang ating mga tanong ay hindi nagwawakas sa pagdududa, kundi nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkilala, mas malalim na relasyon. Kung si Herodes ay sineryoso ang kanyang tanong at hinanap si Jesus hindi upang siyasatin, kundi upang makinig at matuto, baka nagbago ang kanyang buhay. Ngunit siya ay nanatili sa distansya. Nais niyang makita si Jesus, ngunit hindi niya hinayaang makilala siya ng personal. Ilang beses kaya sa ating buhay,
tayo rin ay nagiging katulad ni Herodes. May tanong, may pagnanais, ngunit kulang sa bukas na puso upang kilalanin si Kristo. Gusto natin ng kasagutan, ngunit ayaw natin ng pagsunod. Gusto natin ng kaginhawahan, ngunit iwas tayo sa hamon ng pagtalikod sa kasalanan. Ang tunay na paghahanap ay may kasamang pagpapakumbaba. Ang tunay na katanungan ay may kasamang pagpayag na masaktan, mabago at matuto. Sa mga panahon ng katahimikan at panalangin, hindi laging may sagot agad. Ngunit ang Diyos ay laging naroon hindi upang agad sagutin ang tanong, kundi upang samahan tayo sa ating paghahanap. Ang pananampalataya ay hindi pagkakaroon ng lahat ng kasagutan. Ito ay pagtitiwalang kahit wala pa ang sagot, alam mong hindi ka nag-iisa. Yung mga katanungan ay dapat patungo sa pagninilay, sa pagbabalik loob, sa pagbubukas ng sarili sa Diyos. Ngunit kung ang katanungan ay sinasakal ng takot, ng pride o pagmamatigas, hindi ito magbubunga ng liwanag. Kung ito ay sisimulan sa kababaang loob ng katapatan, ito'y magbubunga ng biyaya. Mga kapatid, sa ebanghelyong ito, hindi sinagot ni Jesus ang tanong ni Herodes. Ngunit tayo, ngayong nabubuhay sa pananampalataya, ay inaanyayahang magtanong ng may layuning makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi para sa impormasyong intelektual, kundi para sa personal na pagbabagong loob ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya, ano ba yung mga katanungan sa ating puso ngayon na humihingi ng liwanag mula sa Diyos? Tayo ba ay bukas na harapin ang katotohanan kahit ito'y magdulot ng pagbabago sa atin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, alam mo ang lahat ng tanong sa aking puso. Mga tanong ng pag-aalinlangan, ng pananabik, ng pagod, at ng paghahanap. Bigyan mo ako ng pusong bukas, mapagpakumbaba, at handang tumanggap ng liwanag. Turuan mo akong huwag matakot, magtanong, ngunit higit sa lahat, turuan mo akong matutong makinig. Sa aking paghahanap, naway ikaw ang aking matagpuan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.